Magpapadala na ng dagdag technical team sa Cebu ang Department of Science and Technology kasunod ng pagtama ng malakas na lindol doon kagabi. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita, live. Naomi, sa ngayon ay tuloy-tuloy ang budget deliberations, plenary deliberations dito sa Kamara ukol sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Pero bago yan ay nagpaunlak nga rin ng panayam ang DOST kaugnay sa nangyaring malakas na lindol sa Cebu kagabi. Bandang alas 10 ng umaga kanina nang umarangkada ang plenary deliberations dito sa Kamara ukol sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Unang sumalang dito ang Office of the President at personal na humarap sa plenaryo si Executive Secretary Lucas Bersamin, gayon din ang iba pang opisyal mula sa Malacanang. Nagsilbing budget sponsor ng OP si Appropriations Panel Senior Vice Chair Albert Garcia. Sa talakayan, kabilang sa mga naungkat ang issue sa confidential funds, pero formal ding na-terminate ang pagtalakay sa OP budget matapos lamang ang humigit kumulang 2 oras. The Office of the President is the nerve center of our government. It ensures the coordination of all departments, agencies, and instrumentalities of the executive branch. It provides the President the necessary resources to fulfill the constitutional mandate of faithfully executing the laws, formulating national policies, and addressing urgent challenges that confront the Filipino people. Bukod sa OP, ilan pa sa mga isasalang sa plenary deliberations ngayong araw ang panukalang pondo ng Department of Science and Technology. Bago yan, sa panayam ng media sa DOST at FIVOX, iginitilang masusi na nilang tinututukan ang sitwasyon sa Cebu at mga karatig probinsya kasunod nga ng malakas na lindol doon kagabi. Ngayong araw, magpapadala na rin ng technical teams ang ahensya sa lugar. Doon mismo sa Daanbantayan and sa Bogo City, doon magko-concentrate muna yung mga teams. And then of course, mag-spread out sila to check on the different impacts na nangyari sa Cebu. And then titingnan din nila probably yung ibang areas like sa Leyte kung meron ba. But of course, they would start doon sa Bogo, sa northern part ng Cebu. And then ano pa yung composition ng team? Mga engineers, mga scientists. May mga geologists din kami na ipapadala to check on the geologic impacts. Reminder sa atin sa malalaking syudad tulad ng Kamaynilaan na yung nangyari sa Bogo, kung mangyari yung 6.5, kunyari 6.5 na lindol dito sa kalagitnaan ng West Valley Fault, tens of thousands ang ating casualty. Doon, wala pang 100, di ba? Mga 30 lang. But gusto ko lang i-remind tayo sa seriousness ng effort na kailangan natin gawin. Naomi, bukod nga sa DOST at FIVOX ay kasama rin sa sasala ngayong araw ang National Historical Commission of the Philippines at sa ating panayam din sa kanila, ngayong weekend magpapadala din ang NHCP ng kanilang team sa Cebu at pupuntahan din nila yung mga iba pang lugar doon na mga apektado nga ng lindol para ma-assess naman yung mga gusali na napinsala din ng bagyo. At Naomi, sa isang pahayag naman, nagpaabot na rin ng pakikiramay si House Speaker Faustino Boji III sa pamilya ng mga kababayan nating nasawi dahil sa lindol. Ang pagtitiyak nga niya ay patuloy yung kanilang monitoring sa sitwasyon at nakahanda silang umalalay kung may kailangan mula sa Kamara at ako ano pang kanilang maitutulong hinggil nga sa nangyari. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.